Sa nakaraang video ay natapos tayo na kung saan ay nakatanggap ng isang mensahe ang isang master ng Six Blade God Martial School patungkol sa kanilang bagong plano. Sa Hunan's province naman sa North Demonic Cult, ay naghihinagpis ang Divine Doctor nang makita ang katawan ng patay nitong apo at napapatanong na kung bakit ito bumalik ng wala ng buhay, ngunit lalo naman itong naiyak nang makita niya ang naiwan nitong sanggol. Sa isip naman ng Council Elder Yang na ramdam nito ang pighati na nararamdaman ng Divine Doctor, matapos ay sinabi nito na labis siyang nagagalit sa Blue Heaven Society at hindi nito magagawang mapatawad ang mga ito dahil sa kanilang ginawa sa kanyang apo. Sa isip naman ni Council Elder Yang na sana ay hindi magresulta ng hindi maganda ang matinding galit nito para hindi makaapekto sa kanilang Heavenly Demonic Cult. Sa Medicine Hall naman, nagtungo si Wang John upang bisitahin ang anak nito. Agad naman niyang tinanong ang dalaga kung maayos na ba ang pakiramdam nito. Sabi naman nito sa kanyang ama na maayos na ang kanyang kalagayan at alam nito ang labis niyang pag-aalala para sa kanya at humihingi ito ng tawad dahil sa mga nangyari. Napansin naman ng dalaga na ang kanyang buhok ay hindi pa bumabalik sa dati nitong kulay at pakiramdam niya ay para na siyang isang matandang babae. Hindi naman sinang-ayunan nito ng kanyang ama at sinabi na kung ano ba ang naiisip nito, dahil hindi ba nito alam kung gaano siya kaganda, at siya ay parang isang bulaklak. Dagdag pa nito na hindi niya sinasabi ang mga ganitong bagay sa kanya dahil lamang sa anak niya ito, at sigurado siya na walang ibang babae sa Jiangho ang mas gaganda pa sa kanya. Nagalit naman ang anak nito sa kanya at pinagbawalan na huwag magsasabi ng mga ganong salita sa kanya dahil sa nahihiya ito. Kaya naman ay napasabi na lang ito sa kanyang isip na kung nakikita sila ng kanyang asawa ay sisang-ayon din ito dahil sa totoo naman na napakaganda ng kanilang anak. Ngunit bigla naman itong napaisip, alam nito na dahil lamang sa pagpapagaling ng kanyang anak sa 9th Meridian Collapse kaya may nangyari sa kanila ni Yuun, ngunit dahil sa nagawa na nila ang mga ganong bagay ngayon ay hindi na nito pa maaring maibabanggit ang patungkol sa kasal. Ang Demon Lord ay totoong hindi isang masamang tao, at wala nang iba pa ang magandang kandidato para sa mapapangasawa ng kanyang anak kung hindi ito lamang, at hindi na nito isasama pa ang patungkol sa kanyang martial arts. Mayroong isang tao na kilala sa tawag na Monster of the East, ngunit kung ikukonsidera ang potensyal ng Demon Lord, ay maari itong maging mas pinakamalakas na martial artist sa ilalim ng kalangitan. Dagdag pa doon ay isa siya sa pinuno ng isa sa tatlong malalaking puwersa sa Jiangho, kaya naman ay sigurado siya na magagawa ng ating bida na maprotektahan ang kanyang anak. Totoong mayroon siyang sama ng loob sa nangyari, ngunit siya ang pinakamagandang makakapareha ng kanyang anak, nang bigla naman siyang tinawag nito. Matapos ay tinanong si Wang John ng kanyang anak na kung totoo ba na nagawang matalo siya ng Demon Lord ng Demonic Cult. Nagulat naman itong napapatanong kung sino naman ang nagsabi sa kanya ng bagay na iyon, nang bigla naman itong nagalit dahil sabi ng kanyang anak na ang nagsabi sa kanya ng nangyari ay ang taong nagngangalang Heobong. Matapos ay sinabi nito sa kanyang ama na nakapagdesisyon na ito, sa sinabi niya ay naguguluhan naman si Wang John, sabi nito na kung papayag siya ay nais niya na makasama ang Lord Xian Yuun. Natigilan naman siya sa narinig niyang ito sa kanyang anak, kaya naman ay napapatanong siya na kung bakit naman nabiglaan na lang niyang sinasabi iyon sa kanya, dahil hindi ito ang tipo ng babae na madali lamang na magsasabi ng mga ganong bagay sa kahit na sino maging sa kanya, kaya naman ay tinanong niya ang kanyang anak na kung ito ba ay dahil sa natalo siya nito. Sabi naman nito na hindi iyon ang dahilan dahil sa hindi naman yun ang rason kaya siya nagdesisyon sa bagay na gusto niya. Kaya naman ay tinanong ito ni Wang John na kung bakit. Sabi nito na narinig niya mula kay Heobong at sa kanyang kapatid na iniligtas siya ng Lord Xian Yuun kahit na mayroon na itong kasintahan, at ang gawin ng ganong bagay upang mailigtas ang buhay ng ibang babae kahit na mayroon ng kasintahan ay sigurado siya na isang mabigat na desisyon. Sabi naman ni Wang John na kalimutan na niya ang bagay na iyon dahil ang mga lalaki ay hindi tapat gaya ng kung ano ang inaasahan nito, at sinabi na niya ang tungkol doon sa kanya matagal na. Kaya naman ay sinabi nito sa kanyang ama na siya ay isa din namang lalaki, kaya naman ay napasabi na lang si Wang John na hindi siya kagaya ng lalaki na tinutukoy niya. Sabi ng anak nito sa kanya na totoong iba siya sa mga lalaking tinutukoy nito ngunit may hindi siya naiintindihan. Sabi nito na hindi niya intensyon na magpakasal sa Demon Lord,
nagawa nitong mailigtas siya sa bingit ng kamatayan at isa itong pabor na hindi niya basta-basta na maibabalik, at hindi naman ito nais na kalimutan lamang iyon. Nagtanong naman si Wang John na kung ano ang nais nitong mangyari. Sabi nito na nais niyang pumasok sa Heavenly Demonic Cult at bayaran ang Demon Lord para sa pagliligtas ng kanyang buhay, at base sa kanyang itinuro sa kanila na ugaliing magbalik ng kung ano man ang matatanggap nila. Sabi naman dito ni Wang John na tingin niya ay hindi alam nito ang kanyang mga sinasabi. Nang bigla naman nitong sinabi na nagawa nila ang bagay na iyon upang gumaling siya, ngunit nagtabi pa din sila sa higaan. At ngayon ay sasabihin niya sa kanya na nais lamang nitong pumasok sa demonic cult at hindi ang maipakasal sa kanya. Galit naman nitong sinabihan ang kanyang ama na siya ay isang babae ng Jiangho, at ayaw nitong magpakasal dahil lamang sa nagtabi silang dalawa sa higaan, at bukod pa doon ay mayroon na itong kasintahan. Nang bigla naman na napasigaw si Wang John at sinabi na ang mga tao ay maaring ikasal kahit na mayroong mga kasintahan ang mga ito. At siya ay ang kanyang anak ng tanyag na si Wang John. At kung hindi nito nais na maging ang pangalawang asawa ng Demon Lord dahil mayroon itong kasintahan ay siya na mismo ang makikipag-usap tungkol doon sa ating bida. Nang bigla naman siyang sinigawan din ng kanyang anak na hindi nga ito ang nais niya na mangyari, at tinanong nito ang kanyang ama na kung bakit ba hindi nito maintindihan ang sinasabi niya, at ilang beses ba nito kailangan na sabihin iyon sa kanya. Dahil dito ay natahimik naman ang unrivaled Sword Wang John, dagdag pa ng anak nito na kahit na gustuhin niya na pakasalan ng ating bida ay hindi naman niya kilala kung anong klaseng tao ito. Nang kumalma na ito ay sinabi niya na nais niyang sumama ang kanyang kapatid at siya, dahil sa ipinangako nito sa kanya na paprotektahan niya silang dalawa na magkapatid dahil sa wala na ang kanilang ina. Sa isip naman nito na mabuti ang kanyang naisip dahil sa hindi naman habang buhay ay magagawa nilang makaiwas sa Orthodox sect at Unorthodox faction, at mas mabuti na mapunta na lamang sila sa demonic cult. Sa isip naman nito na binibigyan siya ng kanyang anak ng magandang rason na makapasok sa demonic cult nang hindi sinisira ang kanyang pride, kaya naman ay napangiti ito dahil sa ang kanilang anak ay lumaki ng maayos. Naisip nito na tama ang kanyang anak na si Yogon, dahil hindi maganda na ipagpilitan ang kasal dahil lamang sa nagkatabi ang dalawa sa higaan, at mas maganda na magbayad na lang sila ng kanilang pagkakautang gaya nga ng nais ng kanyang anak. Kaya naman ay sinabi nito na kung ito ang nais ng kanyang anak ay susundin niya ito, dahil sa hindi naman ito gusto ang Demon Lord ay hindi na siya tatutol pa dito, nang bigla namang sinabi ng kanyang anak na alam niya ang bagay na iyon. Ngunit maaring magustuhan na niya din ang ating bida kapag lagi na niya itong makikita. Sa narinig nito ay wala naman na siyang magawa, napasabi na lang ito na hindi na niya magagawa pa na makontrol ang iniisip ng mga babae. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa Heavenly Demonic Cult Hunan Province Northern Region Branch, 3rd Guest Hall naman, ay sinabi ni Council Elder Yon na nagawa na nitong makolekta ang lahat ng mga sangkap na sinabi sa kanya ng Divine Doctor, kaya naman ay nagpasalamat dito ang ating bida. Bago pa umalis sila Yuun patungo sa Dragon Tiger Claw, ay sinabi nito sa Divine Doctor ang sakit ng kanyang ama nang hindi binabanggit ang pagkakakilanlan nito. Sinabi nito ang lahat ng hindi normal na nangyayari sa kanyang ama na si Chien Ojong na kanyang nakita gamit ang kakayahan ng nano machine, at sinabi ng Divine Doctor na ito ay maaring sanhi ng pagkasira ng major artery nito sa kanyang puso. Naitabi ng ating bida ang lahat ng mga impormasyon patungkol sa medicinal herbs upang mahanap ang mga sangkap sa paggawa ng opium. Inutusan nito si Council Elder Yon na kumuha ng mga sangkap na wala sa mga nakalista base sa bilin ng Divine Doctor. Matapos na maikwento nito kay Council Elder ang lahat ng mga nangyari, ay napasabi na lang ito na hindi niya inaasahan ang mga ganong pangyayari habang wala siya. Sabi naman dito ni Yuun na mabuti naman ang kinalabasan nito kaya naman ay wala na itong dapat pa na ikabahala. Kaya naman ay binati na lamang niya ito dahil sa ngayon ay nagawa na nitong mapasama sa isa sa mga 5 great martial artists. Kaya naman ay nagpasalamat ito sa Council Elder. Sa isip nito na ngayon na mayroon na siya ng lahat ng mga medicinal herbs na kinakailangan niya. At dahil sa ang paglalakbay na ito ay masyado ng mahaba kaysa sa inaasahan kaya naman ay kailangan na nitong magmadali na bumalik sa demonic cult.
Nang bigla naman na may kumatok at sinabi na isa ito sa miyembro ng demonic cult branch, kaya naman ay sinabi ni Yuwon na agad itong papasukin. Nang makapasok ito sa silid, ay agad naman itong binati ang kanyang Lord Xian Yuwon, matapos ay nagtanong ang ating bida na kung ano naman ang pagkakakilanlan nito. Sabi nito na siya ay mula sa Darkness Clan at ang Flying Phantom Clan leader na si Council Elder Juan ay inutusan siya na magtungo dito. Nagtataka naman dito ang ating bida, dahil kung ang isang miyembro ng Darkness Clan ang ipinapunta niya dito at hindi ang kung sinong miyembro ng Secret Phantom Clan, ay sigurado siya na ang mensahe ay napakahalaga. Nang nagpadala naman ito ng sound telepathy kay Yuwon, sabi nito na ang mga taong minamanmanan niya ay ngayon ay patungo sa 10,000 Great Mountain, dahil sa mga narinig nitong iniulat sa kanya ay bigla naman itong napaisip. Matapos nito ay nagsagawa naman sila ng maayos na libing para sa apo ng Divine Doctor, agad na naghanda si Xian Yuwon upang makabalik sa demonic cult kaagad ng hapon din na iyon. Ang kanyang orihinal na plano ay umalis matapos ng libing ng apo ng Divine Doctor, ngunit dahil sa hindi inaasahan na dumating na bisita, ay wala na itong ibang pagpipilian pa kung hindi ang magmadali. Sabi ng mga gwardya kay Moonju na natapos na sila sa ginagawang paghahanda at maari na silang umalis ngayon, nagtanong naman ito kay Heobong kung nasaan na ang kanilang Lord Xian Yuwon. Sabi nito na umalis siya upang makipagkita kay Master Wang Jun kasama si Council Elder Yang at Council Elder Yon. Sa isip naman ni Moonju na mukhang makikipag-usap si Master Wang kay Xian Yuwon dahil sa nangyari sa kanyang anak at baka nais na niyang maipakasal ito, at mukhang ito ang kanilang pag-uusapan. Napansin naman siya ni Ho Sanghua kaya naman ay tinatanong niya ito kung ayos lamang ba siya. Sabi nito na ayos lamang siya at wala itong dapat na ipag-alala sa kanya. Sa isip nito na wala na siyang dapat pa naisipin patungkol dito, dahil sa nagtitiwala naman siya sa kanyang minamahal na Xian Yuwon, at siya lamang ang tangi nitong minamahal. Sa kabilang banda naman, ay hindi makapaniwala ang mga Council Elder, sa isip ng mga ito na ang Unrivaled Sword at pati na din ang dalawa nitong anak ay nais na mapasama sa Heavenly Demonic Cult. Nagtataka naman dito si Yuwon sa nais ng mga ito sa kaniyang Demonic Cult, sabi nito na sana ay hindi sila tanggihan nito, dahil sa kailangan nilang bayaran ang pagsadyap ng Demon Lord sa kanyang anak na babae. Sa isip naman ni 4th Council Elder na nais niya sana nitong iporsige ang ideya ng kasal sa anak nito, ngunit ang pagsama ng buo nitong pamilya at magboluntaryo na sumapi sa kanila ay isang napakagandang pagkakataon. Sa isip naman ng ating bida na ito ay hindi niya inaasahan, dahil sa kinausap siya ng Unrivaled Sword na si Wang Jun patungkol sa kasal matapos ng kanilang duelo, ngunit wala pang isang oras ay nagbago na ang pakikitungo nito patungkol sa bagay na iyon, at mukhang ito ay ideya ng dalaga. Matapos ay bigla naman na nagpadala ito ng sound telepathy kay Yuwon, sabi nito na saka na nila pag-uusapan ang patungkol sa kasal, dahil tingin nito na mas mabuti na makikilala muna nila ang isa't isa kumpara sa madaliin ang usapin ng kasal. Sa isip naman ng ating bida na sigurado na siya na ideya ito ng dalaga, ngunit ang pumasok sa kanilang demonic cult, ay ang bagay na hindi niya lubos na inaasahan, kaya naman sa tingin nito na si Lady Wang ay ibang-iba kumpara sa mga ibang mga babae. Kaya naman ay masayang sinabi ni Yuwon na ang Unrivaled Sword na si Wang Jun ay nais na sumapi sa kanyang demonic cult at sino naman ang hindi sasaya sa nais nitong mangyari. Kaya naman ay agad niya itong binati bilang ang bagong kasapi ng Heavenly Demonic Cult, dahil dito ay agad naman itong nagpasalamat at sinabi na ang kanilang buong katapatan ay nasa Heavenly Demonic Cult na magmula ngayon. Agad naman siyang binati ng dalawang Council Elder dahil sa pagkakaroon nila ng isang Unrivaled Sword sa kanilang Demonic Cult. Sa isip naman ni Council Elder yon na malaking bagay para sa kanilang Demonic Cult ang nangyaring ito, at masyadong malaki ito upang magawang mabago ang balanse na pinapanatili ng Demonic Cult, Orthodox Sect at Unorthodox Faction. Makalipas ang ilang araw, halos kalagitnaan ng distansya patungo sa Demonic Cult, ay may nakipagkita kay Yuwon na isang espiya at sinabi nito na tingin niya na makakarating ang mga ito sa Demonic Cult sa loob ng 2 araw. Kaya naman ay nagtanong ito kay Council Elder Yang na kung gaano pa katagal ang kanilang lalakbayin. Sabi nito na kahit na magmadali sila ay aabutin sila ng halos 3 araw sa paglalakbay.
Kaya naman ay sinabi nito na kung ganun ay wala na silang iba pa na mapagpipiliin. Sinabi nito na kailangan niyang mauna na sa kanila. Napatanong naman si Hyobong kay Yuhun na kung mayroon bang nangyaring hindi maganda. Sabi ni Yuhun sa mga ito na may hindi kilalang bisita ang dadalaw sa kanilang demonic cult. Nagboluntaryo naman si Council Elder Yon na sasamahan nila ito pati na din si Council Elder Yang. Tinanggihan naman ito ng ating bida at sinabi na bumalik sila sa demonic cult ng ligtas ayon sa kanilang nakaplano, dahil mas mabilis para sa kanya ang magtungo doon ng mag-isa. Kaya naman ay agad na din ito na umalis, nais pa sanang pigilan ito ng dalawang council elder ngunit wala na silang nagawa pa. Matapos ay nagtanong naman si Hyobong kay council elder Yon na kung sino naman kaya ang parating na bisita upang mabahala ang ating bida at magmadali na umalis, sinagot naman siya nito na kahit siya ay hindi alam ang patungkol dito. Sa isip naman ng Council Elder Yon na sa isip ng mga tao sa demonic cult ay ang kanilang Demon Lord ay nasa isa lamang na isolation training, at kung ang mga bisita na paparating ay kailangan niyang salubungin kahit na alam ng lahat kung nasaan ito, ay mukhang mahalagang bisita ang paparating. 2 araw ang nakalipas, malapit sa 10,000 Great Mountain, ay nagmamadali ang ating bida na magtungo sa demonic cult. Sabi nito na malapit na siyang makarating sa demonic cult at ito ay magandang resulta dahil sa 2 araw na itong tumatakbo ng walang pahinga nang bigla naman itong may naramdamang kakaiba sa paligid. Kaya naman ay napahinto ito upang matignan, sabi nito na nakakaramdam siya ng madaming presensya sa di kalayuan. Nang makita ang mga ito ay namukha naman niya ang mga simbolo sa mga watawat ng mga ito, at ito ay ang royal family's crest. Napapatanong ito na kung sila ba ay talagang mula sa palasyo, at nakakapagtaka ito, dahil narinig niya na ang mga ito ay nakahiwalay sa Jianghu Province. Kaya naman ay sa papaanong dahilan naman na ang mga ito ay natuto ng martial arts, lalo na ang isa sa kanilang harapan, dahil ito ay nasa evolutionary realm, at ang isa na tingin niya ay ang kasunod niyang ranggo ay mukhang nasa level na ng Supreme Peak. Sila ay nasa ibang level na kumpara sa mga kasamahan nilang mga gwardya na nasa likudan, na tanging mga first rate at early peak lamang. Kaya naman ay ginamit nito ang nano machine upang mas makita pa ang mga ito. Sa isip niya na ang isang ito ay nasa middle age na ay sigurado siya na isang bihasang martial expert, ngunit bihasa sa pakikidigma. Ang isa naman sa kanyang tabi ay kakaiba. Mayroon itong aura ng isang high-ranking official student at hindi ng isa lamang gwardya. Sa kabilang banda naman, ang taong na pinuprotektahan ng mga ito ay hindi man lamang natuto ng martial arts, at napapatanong siya na kung sino naman kaya ito. Sa Heavenly Demonic Cult Northern Fortress entrance naman, ay nababahala si 7th Council Elder Juan, nang bigla naman itong nagulat dahil sa dumating ang Grand Guardian sa kanyang likuran. Matapos ay nagtanong ito dito na kung ang Demon Lord ba ay wala pa din sa pagkakataon na ito, sumagot naman ito na wala pa, at hindi ito maganda, dahil ang mga tao sa Royal Palace ay malapit nang makarating sa kanila na sinang-ayunan naman ng Grand Guardian. Nang bigla naman itong natigilan, sa isip nito na may kung sino ang paparating sa kanilang kinaroroonan, at ang taong ito ay sadyang napakabilis at hindi niya magawang matukoy kung sino ito. At ang ibig sabihin lamang nito ay mas malakas ito kumpara sa kanya, kaya naman ay agad itong naghanda dahil sa paparating na malakas na martial artist sa kanilang kinaroroonan. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.